Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayong magdiwang sa ating banal na piging. At lagi natin nawa, isiping mabuti kung tayo ba ay nagiging tunay na mga lingkod ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, pagkipagkasundo, at pagkakaroon ng kapayapaan. Sa mga pagkakataon na tayo ay hindi naging totoo at hindi naging mabuti sa ating kapwa, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ng lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San mong tugunan, tugon. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumatagoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik,
Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel yung kanyang mga hinirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sang tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig sa atin pong Ebanghelyo po ngayon, ay tayo ay muli na hinahamon ng ating Panginoon na nawa ang ating ipinakikitang kabutihan at pagiging matuwid ay hindi panlabas lamang, katulad ng mga eskriba at mga pariseyo na nagko-conform lamang sila sa batas na as if ay sila'y matuwid. Pero ang batas kapag walang puso o walang pagmamahal at walang malasakit, ito ay nawawala yung tunay na espiritu at meaning ng mga batas. At iyon ang problema sa mga eskriba at mga pariseyo, na kesyo masunurin sila sa batas, pero hindi sila nagmamalasakit sa kanilang kapwa. Hindi tunay ang kabutihan na kanilang pinakikita. Nagmamatuwid, pero wala naman sa katuwiran. Alam niyo mga kapanalig, sa atin nga ding ebanghelyo ay pinush further pa ito ng Panginoong Hesukristo doon sa point ng pagmamahal, maging sa mga tao na nakasakit sa iyo o sa mga tao na mayroong kang kasamaan ng loob.
na sa mga Pariseo at Eskriba ay kahit may kasamaan silang loob, basta nag-aalay sila, okay na. Pero hindi eh. Ang pinakamagandang alay na maibigay natin sa Panginoon ay ang puso na handang magmahal maging ng ating mga kaaway. Yung mga tao na nagbabalik loob, iyon ang napakagandang handog sa Panginoon. Yung mga tao na handang makipagkasundo at magpatawad. Yung mga tao na handang tanggapin yung kanilang mga pagkakamali. At yung mga tao na handang ayusin ang kanilang buhay at ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa. At ang tanong sa iyo, kapanalig, ay ikaw, handa ka ba? Handa ka bang makita ang katotohanan kahit gaano kasakit? Minsan ay mayroon daw isang lalaki na nag-a-apply ng trabaho sa isang publication company at siya ay ninenervyos, kinakabahan, kaya tuloy habang siya naghihintay sa labas dahil meron pang unang in-interview na mga gusto ring magtrabaho doon. So itong lalaking ito ay nagtanong-tanong doon sa mga empleyado doon. Ano ba ang gagawin ko? Kinakabahan ako. Ano ba ang mga itatanong sa akin? At ang sabi ng mga empleyado, alam mo yung boss namin, gusto niya. Agree ka lang ng agree. Tandaan mo yan. Agree ka lang ng agree. Pag tinanong ka, at pag meron siyang tinanong sa iyo, kung maganda ba, kung okay ba, laging okay. Puro okay, maganda po, ayos po, okay po. Ganun lagi ang isasagot mo sa aming boss. Iyon ang nakapagpapasaya sa kanya. Yung kapag siya'y nagtanong, okay ba to? Okay. Maganda ba to? Maganda. Laging ganun ang sasabihin mo. Kaya tuloy, inihanda niya ang sarili niya na, pag tinanong ako, okay. Maganda. Maayos. Kaya nang siya ay i-interviewin na ni boss, pumasok siya at pagpasok niya, ninervous siya kasi talagang ang tapang ng mukha ni boss. Nung kanilang boss, ikaw ba'y nag-a-apply? Umupo ka. Sige po. At naghintay siya ng itatanong sa kanya. Pag tinanong ako, okay po, ganda po. Ngayon ha, dito, ikaw ay magtatanong sa akin. Di ba kayo po ang boss, kayo po ang nag-i-interview, di po ba dapat, ako po ang tatanungin ninyo, kayo po ang magtatanong sa akin? Hindi. Babalik na rin natin. Sa halip na ako ang magtanong sa iyo, magtatanong ako, sasagot ka, sa halip na ganun, balik na rin natin. Ikaw ang magtatanong, ako ang sasagot. Paano po iyon? Itong magazine. Total, gusto magtrabaho sa publication na ito, no? Sa aming institusyon, so pakitignan mo yung magazine. Ngayon, maghanap ka ng itatanong sa akin. Sigurado po ba kayong ako magtatanong? Oo nga, ikaw magtatanong. Mahirap bang unawaing ikaw ang magtatanong? Opo, sige po, ako po magtatanong. Sige, simulan mo ang tanong mo. Sir, bakit po Bakit po yung mga pictures dito hindi ho maganda ang angulo? Hindi maganda ang angulo? Para pong parang mga high school student po na walang alam sa camera yung mga picture, parang nagse-selfie lang po Yung ba ako magazine yan namin. Yan nag-hire pa kami ng magaling na photographer. Magaling po ba yung photographer ninyo? Pasensya na po kasi po hindi ho okay yung angulo Ay nako. Sige, ano pa itatanong mo? Sir, bakit po Bakit po yung mga title ng mga topics dito sa magazine panay patanong? Anong problema sa patanong? Syempre po, parang hindi ho sigurado yung magazine na ito kasi tanong ng tanong. Ialokon ba ako? Hindi ho, sinabi ko lang pong patanong, pero okay po. Sige. Sige, isa pang tanong. Magtanong ka pa. Sir, bakit po yung mga topic para pong boring? Paano magiging boring? Ano ang boring dyan? Sir, huwag ko kayong magalit. Katulad po nitong isang topic na ito. Tungkol po sa interview sa isang nurse na nag-aalaga ng cancer patient.
Siyempre, mas interesado po yung reader doon sa pasyente mismo na may cancer. Dapat yun po ang in-interview. O kung hindi po siya may-interview, kahit yung magulang o kapatid, yun po, yung kung ano nararanasan nilang paghihirap. Di ba mas interesting po yun? So ngayon, sinasabi mo, hindi interesting yung topic na yan. Alam mo, ang dami mong pintas Pintas ka ng pintas. Gusto mo magtrabaho dito, tapos pintas ka ng pintas? Kakaasar ka Sabi ng gano'n ng boss. At ang sabi ng lalaki, sir, sorry po, aalis na po ako. Ba't ka aalis? Nagagalit po kayo sa akin, tanggap ko po na hindi po ako matatanggap dito dahil sa dami ko pong sinabing hindi ho maganda. At sino may sabi sa iyong hindi ka tanggap, magsisimula ka na bukas. Pagkatapos ko pong pintasan yung magazine, boss, oo, kasi napakasakit na sinabi mo. Kaya nga, sa sobrang sakit, talagang ayokong tanggapin ka. Kaya lang, nalulugi yung kumpanyang ito, walang bumibili ng magazine. Baka tama ka. Baka totoo yung sinasabi mo. Baka kinakailangan baguhin na. Kaya masakit man yung sinabi mo, mas kailangan kita. Kesa doon sa mga tauhan ko ditong alang ginawa kundi purihin ako at sabihin, okay, maganda. Baka this time kailangan kong tanggapin na pangit. Nang sa gayon, maitama yung mga mali. At doon nagsimula na maging maayos ang lahat kapag natanggap mong meron kang pagkakamali. Pag natanggap mo na pangit pala yung ginawa mo, hindi pala nakabuti. And sometimes the truth hurts. Pero yun ang kailangan mong tao Yung magsasabi sa iyo ng totoo. Hindi yung magkukunwaring okay lang ang lahat, at maganda ang lahat, at matuwid lang ang lahat. Hindi parang mga Pariseo at Eskribang nagkukunwaring everything is okay, kahit hindi. Na everything is good, kahit hindi. Ikaw, kapanalig, takot ka bang malaman ang katotohanan? Anong klaseng katotohanan? Yung katotohanan na sobrang taas ng pride mo. Yung katotohanan na baka ikaw ang nagkamali at hindi yung isang taong iyon. Yung katotohanan na baka naghihintay ka na humingi siya ng tawad pero sa bandang huli ikaw pala yung dapat humingi ng tawad. Yung akala mo ikaw ang matuwid, siya ang hindi at wala sa katuwiran. And then you have to find out in the end na ako pala yung may pagkakamali. Kapanalig, hinahamon tayo ng Ebanghelyo ngayon. Huwag kang magkunwaring matuwid. Sa halip, tuwirin mo talaga ang iyong landas. Amen. At mga kapanalig, tayo'y manalangin. Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging mga tagapaghilom at tagapagkasundo. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hati nawang iwasan ng paghiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at taguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pagkipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos na tinipon sa pagmamahal, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, Ecce libandis hostium,
kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo, na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti ab utraque amparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis, Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deis qui nobis sub sacramento mirabili
Passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis, jugite sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Hesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.